on the part of OWA si OFW Michelle, no? Michelle ang kanyang pangalan na parang growing up yun ang pangalan niya, no? Ay isang active member ng OWA. And bilang active member ng OWA sa ganitong klaseng nangyari, no? Ang OWA ay nagbigay ng tulong na paunang tulong na 200,000. Yan ang natatanggap ng mga active members ng OWA na pumanaw. On top of that, meron pang burial assistance, no, later, and yung ating paunang special financial assistance sa kanya. So all in all, mabibigay ng OWA is mga around 220 to 250,000, including na dyan yung livelihood na tulong sa naiwang pamilya. Taos-pusong pakikiramay po mula sa OWA at sa pamahalaan. Dito nakikita, I would like to say this, no, si Michelle ay isang bayani, no, hindi niya iniwan ang kanyang pasyente, ang kanyang inaalagaan. Hindi siya naging selfish. Pwede niya sanang unahin yung sarili niya. Yan ang tatak na pagiging Pilipino, yung sakripisyo ng isang OFW. At sasabihin ko lang na proud kami bilang OWA, no, na ang OFW na si Michelle ay really showed yung value na yung kanyang sakripisyo para sa Pilipinas, para sa bansa, para sa pamilya niya, para sa inaalagaan niya. And ako ang tingin ko, kung not only dito sa kanyang bayan, I'm sure very proud yung Pangasinan na meron silang isang bayani na dito galing mismo sa bayan ng Basista dito sa Pangasinan. Kahapon nagland yung unang chartered flight ng OWA through Philippine Airlines mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Tinawid natin yung ating mga kababayan na mula sa Bahrain, at ngayon kahapon din tinawid natin mga kababayan na galing sa Kuwait. Inaasahan natin araw-araw, no? Katulad nung isang linggo nagsimula na yung araw-araw na commercial flights. Pero ang anunsyo ko dito, siguro yung detalye si Secretary Kakdak na lang ang mag-announce, pero inaayos na ng OWA ang pangalawang chartered flight na sponsored ng OWA at pangatlo na charter flight ng ating pamahalaan. Nandito ang pamahalaan ng Pilipinas. As we speak, may mga tinatawid kami from Israel to Egypt, no. Nandiyan ang ating one country team approach of DFA through the Philippine Embassy in Tel Aviv, the Philippine Embassy in Cairo, the Department of Migrant Workers, at syempre ang OWA na tutulong po sa inyo kung anumang assistance ang kailangan. Kung ito po ay pagre-repatriate pabalik sa Pilipinas, or nga naman yung iba nating mga workers na ngayon ay sabihin natin hindi normal yung kanilang pagtrabaho. Yung iba nagtatrabaho sa Israel na hotel workers, binibigyan ito ng food assistance ng OWA kahit paano makatulong tayo sa panahon na ngayon.